Okay, so welcome po mga kapatid sa ating pong Bible class ngayong hapon na ito. Hello, Ate Kata. Nakasama ka tuloy sa recording. Okay, magsisimula na po tayo. First Sunday of the month of June, no? Ang ating Lord's Day today at manalangin muna tayo sa ating pagsisimula sa ating gawain. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon. Kami po ay muli ninyong tinitipon ang inyong mga tao sa lugar na ito para kayo ay aming sambahin at gayon din naman para kami makinabang ng maraming mga pagpapala mula sa merito o ah, mga tinapos ng aming Panginoong Jesucristo na biyaya buhat sa krus. Tinatanggap namin na nagiging dahilan para kami po ay lumago at lumalim sa aming pong pananampalataya. And one of those blessings come to us through the Lord's Supper na aming pong i-observe this afternoon at maging pag-aaralan din namin sa aming pong Bible class. Kaya po tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami at ikaw ang siyang magturo sa amin, ikaw ang humikayat sa amin na paniwalaan ang mga katotohanan ng aming pag-uusapan. Hindi dahil sinabi po ito ng mga sikat na tao, kundi dahil nakasulat po ito sa inyong banal na aklat. Nawa ang inyong salita ang siyang pumukaw sa aming mga budhi at siyang magtulak sa amin upang sumunod ng naaayon sa kung ano yung pinaniniwalaan naming malinaw na turo sa mga nakasulat sa inyong banal na aklat. Niling po namin ang iba naming mga kapatiran, dalhin niyo po sila dito sa panahon ng pag-aaral ng iglesia at tulungan niyo po kami na ma-accomplish namin ang aming purpose. And that is not only to understand kung ano yung topic na ito, kundi to appropriate, to apply into our lives as Christians and as a church bilang isang iglesia. Maraming salamat po sa kalayaan ng Banal na Espiritu to always apply to us the truths of Scripture, sa aming kalayaan to open Scripture and to study it and to agree on it, to search it. May you build up this church according to your word through the power of the Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo muna. Mawit muna tayo ng isang hymn.
So nasa mga huling lessons na po tayo, no? Dito po sa topic ng Lord's Supper. At sa mga nakaraan po nating lesson ay in-establish natin na ang banal na hapunan ay hindi lang basta activity ng church, hindi lang po ito basta part ng program ng ating worship. Ang Lord's Supper po is a means of grace. Ibig sabihin, merong epekto sa ating pananampalataya ang ating pagsama sa celebration ng banal na hapunan. Ang banal na hapunan po ay means of grace sapagkat sa pamamagitan nito, sa tulong ng banal na Espiritu, tinatanggap natin mula sa Panginoon na nandun sa langit ang lahat ng kanyang merito, ang lahat ng mga benepisyo ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya kahit siya nasa langit, nakakarating sa atin sa ibabaw ng lupa ang lahat ng kanyang mga benefits sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So that's basically the meaning or the simplest understanding ng term na means of grace, no? Kaya actually hindi lang po Lord's Supper ang means of grace na available sa ating iglesia. Yung pong Bible class is a means of grace. Bakit? Sapagkat dito nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang worship service is also a means of grace. Actually, sa worship service, marami pong mga means of grace na nakapaloob dyan. Merong reading of the word, merong prayer, may singing of the word, tapos may preaching of the word. Tapos, pagka first Sunday, meron tayong Lord's Supper. Kapag merong ibabaptize, meron tayong baptism. So, mga means of grace po yun. Kaya napakahalaga na lahat ng gawain na ito dinadalawan natin. Kasi kung totoo na iintindihan mo yung ibig sabihin ng mga gawain na ito bilang means of grace, hindi ka mag-a-absent eh. Bakit? Kasi para sa pakinabang mo yun. Para sa iyong paglago, paglalim sa iyong pananampalataya. Napag-usapan natin na ang sino mang nagpa-participate sa mga means of grace na ito will never be the same again. Ibig sabihin, they will definitely change. Magbabago ang buhay ng isang Christian pagka lagi siyang na-expose, pag lagi siyang nagpa-participate sa mga means of grace na available sa church. Kaya po yung Lord's Day, kung saan sentro ang lahat ng mga means of grace para sa iglesia, ay hindi dapat inaabsenan ng totoong mananampalataya. Kasi kung magpapabaya ka sa mga means of grace na yun, it only means that you don't care. No? Wala kang pakialam dun sa pananampalataya mo. O baka wala kang pananampalataya, that's why you don't care to attend and participate in this means of grace. Kasi kung talaga mananampalataya ka at meron kang kaugnayan sa Panginoon, ang desire mo is to grow, to mature, to develop, no? To be built up, no? Sa nakasama ng buong iglesia. At ang Panginoon, hindi siya nagkulang. No? Sabi ko nga last time, parang lagi tayong busog na busog. Every time that we are gathering as a church, sapagkat nandun lahat yung mga means of grace, hindi tayo ginugutom ng ating Panginoon. Kaya tayo, bilang mga totoong mananampalataya, hindi natin pwedeng bayaran yung mga means of grace na ito na binigay sa atin ng Panginoon. What we can do is to only appreciate them and to maximize yung pong mga benefits na tinatanggap natin sa lahat ng ito. At yun yung isa sa mga reasons why we are studying mga topic na katulad nito and sa ating series ngayon ay Lord's Supper. At one of the things na gusto kong i-highlight for this last two sessions will be the frequency of the Lord's Supper. So gaano kadalas dapat ipinagdiriwang ng iglesia ang banal na hapunan. So this afternoon, ang topic natin is, of course, still under the general topic of the Lord's Supper. Saan yung ating PowerPoint? Hindi ko na-send. Ba't di mo sinabi? Alam ko sinend ko. Hindi ko ba na-send? Okay, so sandali lang po. Mukhang hindi natin na-anticipate ito Wala tayong PowerPoint.
Hindi ko ba na-send? Okay. Okay, part 1 po tayo ng Lord's Supper and its frequency. So simulan natin sa note na ito. No? Among the Reformed churches, there is no agreement on how frequently the Lord's Supper is to be celebrated. Okay, so kahit po sa mga Reformed Baptist churches, wag na tayong lumayo sa Reformed Baptist community. Kahit po sa Reformed Baptist churches dito at maging sa abroad, wala pong single and unified agreement kung papaanong dapat o kung gaano kadalas dapat sineselebrate ang banal na hapunan. Wala. Dahil may mga Reformed Baptist na once a month lamang nagse-celebrate ng Lord's Supper. At meron din naman mga Reformed Baptist, may mga Reformed, hindi Reformed Baptist, Reformed na minsan once a year lang sila nagse-celebrate ng Lord's Supper. Yun yung pinakamadalang na alam ko. Isang beses lang sa isang taon nagse-celebrate ng Lord's Supper. And ang isa sa mga increasing development ngayon within the Reformed Baptist community ay mayroong mga Reformed Baptists ngayon talaga na nagpa-practice ng Lord's Supper every Lord's Day. So meron silang weekly celebration of the Lord's Day. Ngayon, dun sa question na bakit walang single agreement ang mga Reformed churches patungkol sa frequency ng Lord's Supper, ang argument ng marami, there is no specific command given in the New Testament on how frequent we are to celebrate the Lord's Supper. Ibig sabihin, walang makikita na malinaw na direktang iniutos sa banal na kasulatan na ganito dapat ang dalas ng pagse-celebrate ng banal na hapunan ng bawat iglesia. Ngayon, anong sagot natin dun sa argument na yun? Kasi kung pagbabasihan natin yung argument na yun, wala namang direktang talata sa Biblia na nagsasabing kailangan ganito kadalas mag-celebrate ng Lord's Supper ang church. Ang sagot natin dyan, totoo naman na wala pong eksakto at direktang utos sa banal na kasulatan patungkol sa frequency ng pagse-celebrate natin ng banal na hapunan, pero meron pong malinaw na pattern kung papaanong ang bagong tipan ay nagpakita ng mga halimbawa mula sa mga unang iglesia at maging sa mga sumusunod na henerasyon ng mga iglesyang ito kung paano nila ginagawa o sineselebrate ang banal na hapunan. In other words, wala pong direct or explicit command pero may pattern. At yung pattern na yon ang magsisilbing guide para sa atin sa kasalukuyan para i-determine natin ano ba yung tamang dalas or frequency ng pagse-celebrate ng banal na hapunan. I have several points here na gusto kong bigyan ng diin. First, the Lord's Supper was one of the regular parts of early Christian worship. So, pag pinag-aralan mo yung buhay ng early church, magsisimula ka syempre sa Book of Acts. Diyan nagsimula yung kasaysayan ng unang iglesia. Makikita mo dyan na sa kanilang regular gathering, sa kanilang regular worship, nandun palagi ang mga bahagi ng kanilang pagsamba. At ang isa sa mga bahagi ng kanilang pagsamba ay yung tinatawag na pagpuputol-putol ng tinapay. So, basahin natin yung isang talata, Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42. Matilin, pakibasa nga yung Acts chapter 2, verse 42. Gawa, chapter 2, verse 42. Gawa chapter 2 verse 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Hinahanap ko kung sino yung sasalita. Sabi ko, nag-iba ang boses, ha? Pala, Ate Girl yung pala yung nagbabasa. Okay. Sabi ko, parang nagbago yung boses ni Ate Lynn.
Okay? Ang gusto ko yung underline nyo po na phrase dyan sa Acts chapter 2, verse 42, sa kanilang pagsasama-sama, no, sa kanilang pananatili sa ilalim ng pagtuturo ng mga apostol, laging kasama yung pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. Okay? Pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. Ito pong term na pagpuputol-putol ng tinapay, pinagdidebatihan ng mga scholars. Sabi nila, ang ibig sabihin ng pagpuputol-putol ng tinapay, sila ay nagsasama-sama at kumakain ng sama-sama. Siyempre, kasama sa kanilang pagkain lagi tinapay. So, siyempre, pag kumakain ka kasama yung mga mahal mo sa buhay o kasama yung mga kapatiran sa iglesia, puputol-putulin mo yung tinapay so that they can all enjoy the bread. Pero ako naniniwala ako na hindi po ganun kalimitado ang paggamit ni Lucas sa terminong pagpuputol-putol ng tinapay kasi paulit-ulit po niyang ginamit yan sa Book of Acts. At pagka tiningnan mo kung gaano kadaming beses ginamit ni Luke yan sa Book of Acts, lagi siyang nasa context na ang church ay nagtitipon para sumamba sa Panginoon. Ito sa pantalata. Acts chapter 20 verse 7. Acts chapter 20 verse 7. Pabasa natin kay Paul. Gawa chapter 20 verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siyang umalis. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Ayan. So this is another example sa Book of Acts kung saan ginamit yung pagpuputol-putol ng tinapay. Pero dito mas malinaw, ano? Dun sa Acts chapter 2 verse 42, sinabi lang diyan, pag sila'y magkakasama sa ilalim ng pagtuturo ng mga apostol, sila nagpuputol-putol ng tinapay. Pero dito sa Acts chapter 20 verse 7, dinagdagan ni Lucas ng detalye. Sabi niya, ng unang araw ng Sanlinggo. So anong araw 'yon? Sunday 'yon. Okay? And that is the day of the Lord or the Lord's day. Kung kailan nagtitipon kami o ang iglesia upang magputol-putol ng tinapay. So tingnan niyo po mabuti yung construction ng Acts chapter 20 verse 7. Dito makikita niyo na yung pong pagpuputol-putol ng tinapay is actually a special term used by Luke in the book of Acts to determine or to point to the celebration of the Lord's Supper. Okay? So, marami pa mga talata, hindi na natin iisa-isahin. Pero ito yung mga malilinaw na talata sa book of Acts na ginamit yung phrase na pagpuputol-putol ng tinapay. At lagi nasa context siya na ang church ay magkakasama or the church is gathering. At dun sa Acts chapter 20 verse 7, the church is gathering every Lord's Day. Every Sunday, the first day of the week. At ang isa sa mga hindi nila kinakalimutan na gawin pag sila magkakasama bilang isang iglesia ay ang magputol-putol ng tinapay. In other words, the early Christians met weekly to celebrate the Lord's Supper. Okay, dito pa lamang sa Book of Acts makikita mo na yun yung pattern. No? Hindi po malinaw na sinabi diyan na kailangan unang araw ng isang linggo ay magse-celebrate kayo ng Lord's Supper. Hindi ganun ang pagkakasabi sa atin sa Book of Acts. Pero, dinidescribe sa atin yung pattern. Ibig sabihin yung nakasanayan ng unang iglesia sa Book of Acts ng observance ng Lord's Supper. At sabi diyan, every time that they gather, lagi yon pag sila'y nagtitipon. Madalas, di ba, nagtitipon naman ng iglesia sa unang araw ng Sanlinggo, which is the Lord's Day, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay. Okay? So dito makikita natin, doon pa lamang sa practice ng early church, weekly ang celebration ng Lord's Supper. Kaya magandang tanungin natin yung ating mga sarili at yung ating practice. Kung tayo naniniwala na ang Lord's Supper ay means of grace, ibig sabihin, kapag tayo nagtitipon at nagse-celebrate ng Lord's Supper, ay tinatanggap natin ang mga benepisyo galing sa Panginoon doon sa langit. Dapat hindi lang natin ito ginagawa ng minsan sa isang buwan. Diba? Kasi kung
tumatanggap pala tayo ng mga biyaya mula sa Panginoon sa langit. Kahit tayo nandito sa lupa sa pamamagitan ng banal na hapunan, at dahil sa pagtanggap natin ng mga benepisyo na ito ay nagkakaroon ito ng epekto sa ating pananampalataya, dapat lumalago pananampalataya natin, nagmamature tayo, 'di ba? Napapaalalahanan tayo ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin at hinahamon tayo na ano yung dapat na maging pamamaraan ng ating pamumuhay para umangkop doon sa mga biyayang tinanggap natin. Hindi dapat paminsan-minsan lamang ginagawa ang Lord's Supper. At tutugma iyon doon sa katotohanan na pag tiningnan mo yung pamamaraan ng unang iglesia, pagdating sa kanilang celebration ng Lord's Supper, weekly. Weekly. So, ibig sabihin, kahit noon pa man, no, buhay pa yung mga apostol sa unang iglesia, malinaw na nasa kanila na ang pagpuputol-putol ng tinapay o yung Lord's Supper ay dapat ginagawa ng iglesia pag sila'y magkakasama sa araw ng Panginoon. Kaya dito pala, meron na tayong matibay na basihan na merong ginagawa ang maraming iglesia sa kasalukuyan na hindi sumusunod sa pattern ng New Testament Church. Diba? Lalo na yung mga minsan lamang sa isang taon nagse-celebrate ng Lord's Supper. Napakadalang po nun. No? Halos wala nang pagpapahalaga sa Lord's Supper yung ganong klase ng mga iglesia na minsan lamang sa isang taon. Ay ganoon din naman ang mga iglesia na minsan lamang sa isang buwan nagse-celebrate ng Lord's Supper. Imagine ninyo kung mayroong 5 Sunday sa isang buwan, isang Sunday ka lang makikinabang sa mga biyaya mula sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na hapunan. You are actually depriving yourself. No? Kaya hindi ako magtataka kung bakit maraming iglesia hindi malalim sa kanilang pananampalataya, hindi tumitibay, hindi nagmamature, nananatiling parang mga bata sa kanilang pananampalataya. Mahina. No? Mabuhay sa kanilang pananampalataya kasi kulang yung feeding, no? At ang feeding hindi lang preaching. Lord's Supper is a means of grace, and the early church celebrated it weekly. Second point, Paul's commentary regarding the Corinthian church's abuse of the Lord's Supper suggests that the church in Corinth observed the Lord's Supper weekly. Tingnan niyo po itong mga talata na ito. Pag binasa niyo 1 Corinthians chapter 11, maraming issue yung church sa Corinth eh. No? Pag binasa niyo 1 Corinthians, ang dami diyang mga problema ang iglesia na pinarating nila kay Apostle Paul. Probably one of the reasons why, because the Apostle Paul was the one used by God to establish this church. At siguro hindi na nila ma-handle sa loob ng church yung mga problema, so they needed the help of an apostle. Pag pinasa niyo yung 1 Corinthians, ang daming problema dyan. May problema ng sexual immorality, may problema ng lawsuit among members of the church, no? May problema ng division, at may problema din sa Lord's Supper. No? Yung 1 Corinthians 11, pag binasa nyo, from beginning until the end, at doon natin binabasa yung ating annotation, di ba, sa Lord's Supper, pagka naglo-Lord's Supper tayo sa 1 Corinthians 11. But the context of that particular chapter is yung church sa Corinth, inaabuso nila yung pagse-celebrate ng Lord's Supper. Pero, pagamat inaabuso ng iglesia sa Corinto, yung pagse-celebrate ng Lord's Supper, isang bagay yung lumilitaw na malinaw. Kada linggo na nagtitipon sila, may Lord's Supper. Tingnan nyo 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Okay? Basahin natin 1 Corinthians chapter 11 verse 20. Gewel, pakibasa nga. Kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. Diba? Ang linaw. Ito si Apostle Paul ay speaking already in sharp terms. Ano? Kasi nire-rebuke niya na yung church sa Corinth. Bakit? Kasi pag sila'y nagtitipon, hindi sila nagtitipon para kainin ang hapunan ng Panginoon. Imagine, pag nagtipon sila, hindi pa kompleto yung church, yung iba lasing na. Kasi inom na ng inom ng alak.
Yung iba na may busog na kasi kain na ng kain ng tinapay. Tapos yung iba gutom, bakit? Naubusan. Kasi siguro late dumating, no? Tapos siguro yung iba talagang malakas kumain. Ang problema sa iglesia sa Corinto, hindi problema sa kanila yung dapat bang i-celebrate yung Lord's Supper ng weekly. Ang problema sa kanila, sineselebrate nga nila ito weekly pero hindi nila sineselebrate in the spirit of submission, obedience, and worship. Kumbaga sa salitang balbal, hindi sila nagtitipon bilang isang iglesia para kumain, kundi para lumamon sa banal na hapunan. No? Salitang balbal, no? Hindi magandang pakinggan. Pero, pag binasa mo yung 1 Corinthians, ganun talaga ang nangyari. Sabi ni Apostle Paul, yung iba sa inyo, hindi pa dumarating yung iba, lasing na. Siguro, maaga dumating, nag-inom dun sa ano. Kasi isa sa mga part ng kanilang gathering, yung tinatawag na love feast, no? Yung meron po silang laging kainan, no? At dito ko kinukuha yung idea na gusto ko yung church natin may fellowship time. Ano? Sa early churches, ang tawag nila diyan love feast. Talagang feast, no? Maraming pagkain. No? Merong isang church dati sa Valenzuela nung binata pa ako, nag-aaral pa ako sa Biblias. Meron silang love feast once a year. So, naimbitahan ako minsan. Talagang daming pagkain. Ayun talagang para siyang piging. Ano? Pero I think they got the idea from the love feast of the early churches, yung ganitong klase ng context. Ibig sabihin, ang church talaga, para siyang family. Yung church talaga, pag nag-gather sila, lagi silang may pagkain. No? Bakit? Kasi, ang relationship ay nagiging strong, ang communication ay nagiging strong over meals. Di ba? Kahit naman sa mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, mga magkakaklase, di ba yung lagi mga magkakasama sa recess, break time, di ba? Yung kainan, sila yung nagiging close eh. Bakit? Kasi kasama sa pagkain yung kwentuhan, syempre nagkakapalagayan kayo ng loob, nagkakashare kayo ng mga sentiments, secrets, nakikilala nyo ang isa't isa. Then your relationship with one another grows. Ganun talaga. Hindi malayo yung kultura ng mga Pilipino sa kultura ng mga Hudyo at mga Hentil ng panahon na ito, nakabilang sa mga matatandang iglesia na ito. So yung pong banal na hapunan is a part of the celebration of the gathered church. Pag nagtipon ng church, talagang mayroong pagkain. At kasama doon, ang pagse-celebrate ng Lord's Supper. So probably, inuuna nila yung pagse-celebrate ng Lord's Supper and then after remembering what the Lord has done, yung ginagawa natin na parang short ceremony, then tinutuloy na nila yon sa feast. Talagang kainan. Diba? Pero nauna muna yung Lord's Supper bago susunod yung love feast. But ang point is, kapag sila yung nagtitipon, kumakain sila. Pag sila yung nagtitipon, naglo-Lord's Supper sila. So, dapat magbigay sa atin yon ng, alam mo yun, pag-iisip. No? So, kung ganito yung ginagawa ng Corinthian Church, kung ganito yung ginagawa dun sa Book of Acts, ng unang iglesia, bakit hindi ito ginagawa ng mga iglesia ngayon? Bakit sa mga iglesia ngayon, once a month lang nagse-celebrate ng Lord's Supper? Kanino kinuha yun? Ano? Kanino hiniram yung ganong klase ng tradisyon? Kasi kung makikita natin from the pages of Scripture, mamaya papakita ko sa inyo, even from the pages of history, talagang weekly yung celebration nila ng Lord's Supper, hindi once a month. Hindi lalo once a year. Okay? Isa pang verse, 1 Corinthians pa rin, 11:33. Same church, same context, inaabuso yung Lord's Supper, pero weekly yung Lord's Supper nila. 1 Corinthians 11:33. Pakibasa nga ni Ate Kata. Baka si DJ naman na magbasa. Oh, siya nga. Tama. Galing ko. Hulaan ko. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo magtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Yan. No? So, mga kapatid ko, kapag kayo nagtitipon upang kumain, ngayon ang tanong, ano yung kinakain? In the context of the previous verses, verse 20, diba yung binasa natin kanina, yung pagkain sa Lord's Supper.
No? Ang sabi ni Apostle Paul diyan, maghintayan kayo. Ngayon, ba't sinabi ni Apostle Paul, maghintayan kayo bago kayo kumain ng banal na hapunan? Kasi nga, may nauuna, may nauhuli. Yung mga nauuna, busog na busog tsaka lasing. Yung mga nauhuli, gutom tsaka uhaw. Ganun yung nangyayari. No? So, nawawala yung espiritu ng pagkakaisa at yung dahilan kung bakit sila nagtitipon para kumain sa banal na hapunan. Nawala yun. Kung ba na corrupt no? Nahaluan ng pang-abuso, no? Nawala yung meaning ng gathering at ng Lord's Supper. So the term coming together o yung pagtitipon is a technical term for gathering as the church. So dito makikita natin si Apostle Paul, kinakausap niya yung mga miyembro ng iglesia sa Corinto, tinutukoy yung kanilang gawi. At ano yun? Pag sila'y nagtitipon, kumakain sila sa banal na hapunan. At ang problema, kaya niya in-address sa 1 Corinthians 11, dahil inaabuso nila. Hindi nila ginagalang. Diba? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, tingnan nyo tuloy yung iba sa inyo, patay na. No? Ibig sabihin, siguro, pinarusahan ng Panginoon sa kanilang hantaran na paglabag o lapastangan sa kahulugan ng banal na hapunan. Hindi ginalang Ay, alam naman nating means of grace ito. Pamamaraan ng Diyos para ibigay sa atin ang mga benepisyo ni Jesus na nasa langit, kahit tayo nasa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng banal na espiritu at panalangin, kasama ang salita ng Diyos. Tapos, ginagawa lang nilang parang party. Yung banal na hapunan. And that's why the Apostle Paul wrote to them. Anong point natin dito? Though the Corinthians abused the supper, the Lord's Supper, it is clear that they observed it every time they gathered as a church. Hindi natin pwedeng i-deny yun, no? From 1 Corinthians 11, na yung church sa Corinth, nung in-address ni Apostle Paul, kahit kay Apostle Paul, malinaw sa kanya na itong church na ito, naglo-Lord Supper sila every week. Alam ni Apostle Paul na yun ang practice ng early church. And then pag binalikan mo pa doon sa mga unang talata ng 1 Corinthians 11, sinasabi ni Apostle Paul, itong mga bagay na ito na iniwanan ko o itinuro sa inyo. So, ibig sabihin, yung ginagawa ng mga mananampalataya sa Corinto, alam nila at dapat nilang gawin kasi yung tinuro sa kanila ni Apostle Paul na nagplant ng church na yon. Ibig sabihin, nung nandun pa si Apostle Paul, weekly talaga ang Lord's Supper nila. At nung umalis na si Apostle Paul doon para mag-missionary sa ibang lugar at mag-plant ng mga churches, pinagpatuloy nila yung gawain na yun. Kaya lang, inabuso nila. Kita mo? So dito pa lamang maraming mga evidences na sa early church at maging sa Corinthian church, ni-record talaga ng Diyos yan Hindi po ni-record ng Diyos ito, yung problema ng 1 Corinthians sa Bible, para lang sabihin yun ang practice nila. I don't think so. Ni-record ng Diyos ito para sabihin din sa atin at para i-remind tayo na this was the original practice of the early church when it comes to the celebration of the Lord's Supper. It's not once a month. It's not once a year. It's every Sunday pag mapagkasama ang iglesia. And then number 3 na point natin, tapos na tayo sa early church, patay na yung mga apostles, pero yung church nagpatuloy. Diba? Patay na yung mga original apostles, pero nagpapatuloy yung church. Hanggang ngayon, nagpapatuloy yung church, diba? Kahit wala ng mga apostles. Pero, yung turo ng mga apostles na iniwanan niya dun sa mga naging disciples nila at naging disciples sa mga disciples nila na nagpatuloy ng pagtuturo at paggabay sa iglesia, hindi nagbago. Mabibigyan ko kayo ng example. Yung practice po ng regular and weekly observance of the Lord's Supper continued into the period immediately following the death of the apostles. Ito pong Book of Acts, ito pong mga letters ni Apostle Paul, pwede natin consider that these are the records of the churches dun sa tinatawag nating first century or the earliest record of the church. Buhay pa yung mga apostles. Pero nung namatay na yung mga apostles, may mga sumunod sa kanila at may mga record sila. No? May mga record, may mga historical account na sinasabi nila na ganito ang aming pag-observe ng Lord's Supper. Halimbawa,
meron pong isang document na kung tawagin ay Didache. Didache. Doon sa chapter 14, paragraph 1, ganito nakasulat, on the Lord's own day, we gather together and break bread and give thanks, having first confessed our sins, so that your sacrifice may be pure. Ito, historical record ito. Siguro nasa mga 100 to 110 BC ang date ng document na ito. First century. No? Sabi niya, on the Lord's own day, we gather together and break bread and give thanks. The same phrase, no? Yung salitang pagpuputol-putol ng tinapay, yun din yung ginamit dito sa document na ito. Patayin na yung mga apostles niyan. No? Mga disciples na lang ng mga apostles to. At matatanda na rin to. Mga pwede nating ituring earliest church fathers, no? Na naging mga guide ng mga churches na ito sa turo ng mga apostles. Sabi niya, on the Lord's own day, that's Lord's day, first day of the week, we gather together and break bread. So wala nagbago. Kahit patay na yung mga apostles, ganun pa rin yung celebration ng mga early churches sa Lord's Supper weekly, every day, every time we gather in the Lord's day, we break bread and give thanks. Another old document. Ito naman ay sulat ni Justin Martyr. Alam kung kilala niyo si Justin Martyr. Doon sa kanyang document na tinawag na First Apology, no? Chapter 67, 66, 67. Nakalagay dito, nabasahin ko po sa inyo sa English. Sabi diyan, on the day called Sunday, first day of the week pa rin, Lord's Day, Sunday, all who live in cities or in the country together or gather together. When our prayer is ended, bread and wine and water are brought. And the president in like manner offers prayers and thanksgiving, and the people assent saying, Amen. And there is a distribution to each, and a participation of that over which thanks have been given, and to those who are absent, a portion is sent by the deacons. So dito makikita natin yung practice ng church na ito, no? Kung saan si Justin Martyr probably, if he was not the pastor, one of the leaders of the church. Sabi niya doon, every Sunday, yung mga nakatira sa mga syudad, nagsasama-sama, sila'y nananalangin, at kasama sa kanilang pagtitipon, hindi lang pananalangin, tinapay, alak at tubig, at yun ay ino-offer sa prayer with thanksgiving. At pag tumagot yung mga tao ng amen, i-distribute sa mga miyembro doon sa iglesia. Di ba ganyan ginagawa natin pag Lord's Supper? Diba? We gather together on the Lord's Day and then we proclaim the word, we pray, and then we give thanks, and then we break the bread, and then we distribute. So, hindi describe po dito ni Justin Martyr is the actual observance of this church of the Lord's Supper. Sabi pa nga dito, pag may absent daw, dinadala ng mga deacon ng portion. So, hindi nila pinaghihiwalay yung pagkain sa Lord's Supper. Ibig sabihin, kasama talaga sa katungkulan ng iglesia na ang lahat makinabang sa banal na hapunan. No? So, dinadala ng mga deacon, siguro may mga sakit, hindi makapunta sa iglesia. There is a portion sent to them by the deacons. Ako, I understand this part na talagang kasama sa church yung pagkain. No? And probably, itong mga tao na to, sila yung mga sick, yung mga unable to go to church. So, binibigyan din sila ng portion ng pagkain ng church. So, hindi lang pala yung nandun sa church yung nakakakain, pati pala yung absent, pinapadala ng pagkain. Para makinabang. Ganun sila ka-concern sa isa't isa. Ganun nila kamahal yung isa't isa bilang mga miyembro ng iglesia. Ang point dito, even evidence from the writings of the early church fathers point to a weekly celebration of the Lord's Supper. Matagal nang patay yung mga apostles. Ito po mga nagsasalita dito, mga disciples na mga apostles. Mga patay na rin po ngayon yan.
pero yung kanilang records ay nananatili pa rin sa atin sa kasalukuyan at malinaw na nagde-describe na sila nung panahon nila na minana nila sa turo ng mga apostles na nauna sa kanila, ang banal na hapunan ay ginagawa kada nagtitipon ang iglesia tuwing araw ng linggo. Okay? So from biblical evidence, from historical evidence, makikita natin parehas. Weekly ang celebration ng Lord's Supper. Ngayon ang tanong, bakit at saan nagsimula yung madalang na pagse-celebrate ng Lord's Supper? Meron din po tayong historical record kung saan yung pong infrequent communion naging normal practice dahil ang Roman Catholic Church ang nag-introduce niyan noong Middle Ages. Okay, so kung familiar kayo sa history, meron tinatawag na Middle Ages. At dito na mayagpag yung Roman Catholic Church. Sila yung kinilala na totoong iglesia. Pero kung tutuusin ito honestly, in fairness to the Roman Catholic Church, ang root talaga nila ay biblical church. No? Nanggaling talaga yung history ng Roman Catholic Church from the earliest church. We can trace them back to the New Testament. Kaya lang ang problema, there was a point in history na nag-deviate sila. Umalis sila dun sa tamang daan. No? Lumihis sila dahil marami na ng mga naging pare at pinuno ng iglesia na nag-introduce ng mga sarili nilang imbentong katuruan. Kaya nahaluan na yung malinis na turo ng Roman Church nung panahon na yon at naging Roman Catholic Church sila na maraming mga dagdag na turo sa Biblia. Kasi in fairness to them, naniniwala din sila sa Biblia, naniniwala din sila sa Trinity. O kaya lang, over the many years of their history, marami nang idinagdag. Yung indulgence, nandyan na yung purgatory, nandyan na yung nakaka-receive tayo ng merit from the saints, no? And so on and so forth. May mediator aside from Jesus. Ang mediator natin kay Jesus, si Mary, hindi Holy Spirit. Yung mga ganong klase ng turo. Hinaluan na, kaya hindi na sila purong nagtuturo ng ebanghelyo ng Panginoon. Lumayo na sila. At sila yung nag-introduce ng infrequent o yung madalang na Lord's Supper. Meron isang quotation dito, hindi malinaw kung saan ang galing, no? Pero sabi, the Fourth Lateran Council in 1215 mandated that all Catholics receive Holy Communion at least once a year, especially or specifically at Easter. So sila yung nag-introduce nung once a year na celebration ng Lord's Supper at kailangan pala ginagawa ito pag Easter Sunday. So nakita mo, 1215. It's a historical account, no? Na hindi talaga original yung once a year, hindi talaga original yung once a month na celebration ng Lord's Supper. Kasi dun sa original from the early church, the church at church at Corinth, and even the early church fathers, nagkakaisa sila doon sa pagtetestify that the Lord's Supper is being celebrated by the church every Lord's Day. Nag-deviate lang nung nag-introduce na yung Roman Catholic Church ng once a year during Easter. Ang point, frequent communion was the practice of the early church and infrequent communion was the later Roman Catholic innovation. Okay? So yung paniniwalang once a year lang, tsaka hindi regular, hindi every Sunday, hindi po original na turo ng New Testament yon. At hindi po yun original na practice ng early church. Original talaga, every time that the church gathers, they celebrate the Lord's Supper. Ngayon ang tanong, bakit ganun katindi yung church sa kanilang pagse-celebrate? Ang simpleng sagot, sapagkat naniniwala sila na ang Lord's Supper is a means of grace. Ibig sabihin, meron itong epekto sa ating pananampalataya pag lagi nating ginagawa. Nagbabago tayo, nagmamature tayo, sapagkat ang banal na Espiritu binibigay sa atin ang lahat ng na kay Kristo na nandun sa langit. Ganun yung kinakanta nating we receive, yung bagong kanta. Everything that is from Christ, we receive through the breaking of bread.
and the drinking of the wine. Yun yung kanta na yun eh. Lord's Supper yun eh. Mamaya kakantahin natin bago tayo mag-Lord's Supper yung hymn na we receive from sovereign grace. Conclusion. Both biblical and historical evidences are enough to convince us that the Lord's Supper as a means of grace must be enjoyed by the church every time they come together for the Lord's Day. So yun ang conclusion natin sa ating study this afternoon. Biblical, historical evidence point to the importance of the Lord's Supper as a means of grace at dapat i-celebrate siya weekly. Every time that the church gathers. Okay? Ngayon, sa susunod na Sunday, tatalakayin natin yung mga common objections doon sa weekly celebration ng Lord's Supper. At sasagutin natin. Na? Kasi marami pong mga debate na nangyayari sa palibot ng topic na ito na weekly celebration of the Lord's Supper. Ako personally, I am convinced na based dun sa mga pinag-aralan natin that it must be done every week. Pero may mga nagko-contest, no? May mga umu-oppose. So yun yung pag-uusapan natin next Lord's Day sa Bible class. Sasagutin din natin. Ano, para ma-clarify kasi baka mamaya yun din ang tanong ninyo eh. Ano, so sasagutin natin para ma-clarify natin yung mga issues na yun. So if you will be asking anything na may kinalaman dun sa topic natin sa Sunday, hindi mo na natin sasagutin. Ano, so kasi tatalakayin pa natin sa Sunday. Meron po ba kayong tanong? Clarification? Sige po. Sharing sa observation. Bali po, sa Lord's Supper sa Lumban. Bali, Skyplex po yung pinagpuputol-putol. Then, nung pumunta po ako ng Singapore, ang Lord's Supper po nila, yung ginagawa po nilang parang, tawag dito, yung parang ganun po yung manipis siya. Ostya. Opo, yung parang, Bilog-bilog. hindi po, parang isang malaking Ay, bilog. isang malaki. Tapos, ano po, pinagpuputol-putol. Then, ngayon po, na-observe ko po dito naman, yung pong, Tinapay. opo, yung ganun po. Yung medyo, yun lang, Questioning, ano ba talaga ang tama? sa akin po, para-para po, pero parang nag-ano lang po sa isip ako. Malinaw po kasi sa accounts, no, sa institutional record. Yung pag sinabing institutional record of the Lord's Supper, yun yung gabi na inintroduce ng Panginoon yung Lord's Supper as a celebration of the new covenant dun sa upper room. Yung huling gabi na magkakasama sila ng mga alagad. No? So yun yung historical context ng Lord's Supper. Kasi ano yan eh, hango yan sa, kumbaga, they were gathering, si Jesus at yung mga apostles niya, to eat the Passover meal. Yun yung talagang pista nila ng Paskwa. At kada pista nila ng Paskwa, kumakain sila ng pagkain ng Paskwa o yung Passover meal. Ngayon, nung panahon na yon, inintroduce ng Panginoon yung Lord's Supper. Kumbaga, nireinterpret ng Panginoon yung meaning ng Passover meal at binigyan ng mas malalim na spiritual meaning. Kasi yung Passover meal, sineselebrate ng mga Hudyo para i-remind sila nung kanilang deliverance from Egypt. Nung kay Pharaoh. Diba? Pinalaya sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Maraming salot na pinadala at yung huling salot, yung mamamatay yung panganay na anak. Diba? Yan yung kwento sa Exodus. So, nung nakalaya sila, actually, doon pa lang ay nagsimula na yung kanilang pagse-celebrate ng Passover meal kasi yung pinapatay nilang hayop kung saan yung dugo nilagay nila sa mga hamba at bintana ng pintuan ng bahay nila para lagpasan sila ng anghel na pumapatay ng panganay. Yung karne nun, kinain nila. Ano? So, doon nagsimula, Exodus chapter 12, yung historical observance ng Passover meal. Sabi ng Panginoon, gagawin nyo ito every year to remind the people of Israel kung ano yung ginawa ko sa inyo para makalaya kayo. Kaya taon-taon yun ang ginagawa. Naging tradisyon nila yon hanggang doon sa panahon ng Panginoon, huling gabi niya kasama yung mga alagad, yun yung gabi ng pista ng Paskwa. At doon sinabi niya, ito yung katawan ko at yung dugo ko ng bagong tipanan. Diba? Gagawin ninyo ito hanggang sa
aking muling pagbabalik. Okay, so doon ang galing yun eh. Yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11. Galing yun sa sinabi at tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Anong kinakain nila noon at anong iniinom nila? Tinapay at alak. Tinapay talaga. At ang tinapay na ginagamit talaga nila, unleavened bread. No, yung tinapay na walang libadura. Pag ang tinapay po walang libadura, matigas yun eh. Hindi siya malambot. Yung tinapay natin kaya malambot, may libadura, may pampaalsa. Pero sila walang pampaalsa kasi meron ding historical significance yung unleavened bread. Kaya yun sinabi ng Panginoon sa kanila na kainin nila. Kaya lang, sa Passover meal yun. Ngayon, sa Lord's Supper, ang mahalaga sa atin when we celebrate the Lord's Supper is we use bread and we drink from the cup. Hindi nga sinabi ng Panginoon na drink wine eh. Ang ginamit po sa words of institution ng Lord's Supper, drink from the cup. Bread and cup. Yun po yung dalawang element. No? Siyempre, laman ng cup, wine. Kasi kasama sa pagkain ng mga Hudyo yung wine. Pero sa atin, hindi na natin talaga, hindi tayo strict eh. May mga debate din yan, sabi ng iba, kailangan wine din. At kailangan unleavened bread din. Hindi naman po natin inuulit yung Passover meal sa Lord's Supper. Ang ginagawa po natin sa Lord's Supper, we are remembering what the Lord has done for us. And yung bread and cup symbolizes many things. Yung bread symbolizes the body of the Lord. Kaya isang bread lang. Ang mahalaga isang bread eh. Akin, ang pagkakaintindi ko, it should be just one bread. Ang sabi ng Panginoon, ng kanyang pinagputol-putol ito, kanyang binigay sa kanyang mga alagad. So, isang bread lang yon. Kaya tayo, pag naglo-Lord's Supper tayo, isang bread. Hindi ostya, hindi putol-putol na skyflakes, o ano man tinapay, kundi isang tinapay na pinuputol natin at pinagpira-piraso natin. Kasi yun ang sabi dun eh. Pinagpira-piraso nila pagkatapos ipanalangin. At merong kopa. Yung kopa, may kahulugan din yung kopa. Pinapaliwanag ko yan every time na naglo-Lord's Supper tayo, na ang kopa is the symbol of God's wrath. Puot ng Diyos. Sa lumang tipan, ang kopa ng puot ng Diyos ay binubuhos niya sa panahon ng kanyang paghatol at pagpaparusa. Metaphorical, pero totoong nagpaparusa ang Diyos. Kaya nagpaparusa ang Diyos dahil sa kanyang galit. Ang ginawa ng Panginoon dun sa krus, ininom niya yung kopa. Di ba sabi niya dun sa Gethsemane, kung pwede, lumagpas sa akin ang kopang ito. Ang tinutukoy ng Panginoon na kopa doon, hindi yung literal na kopa na may alak, kundi yung kopa ng galit ng Panginoon. Bakit? Kasi doon sa krus, iinumin niya yun eh. Kaya siya parurusahan ng Diyos, kaya siya mamamatay. At nung ininom ng Panginoon yung kopa ng galit ng Ama, ngayon, ang inaalok niya sa atin ay kopa ng biyaya ng banal na hapunan, yung kopa ng bagong tipan. Diba? Kumbaga, ang Panginoon nang uminom ng kopa ng puot ng Diyos, yung mapait na galit ng Diyos, tinanggap lahat ng Panginoon para hindi na natin gawin. Kaya ang inaalok niya sa atin sa banal na hapunan, kopa ng pagpapala ng bagong tipanan. Kaya yun yung kahulugan nun. Kaya ang mahalaga hindi yung wine eh. Ang mahalaga yung kopa. Kasi yung tinutukoy doon, yung kopa na tinatanggap natin ngayon bilang church ay yung kopa ng biyaya na bunga ng sakripisyo ng Panginoon. Hindi yung dugo talaga, kundi yung kopa ng biyaya. Of course, naging biyaya siya dahil dumanak ang dugo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At yung tinapay, kumakatawan sa kanyang iisang katawan na nagkaputol-putol, nagkabahabahagi. Diba? So kaya ganun yung ating practice. Para sa akin yun ang mas malapit sa historical account ng pagpuputol-putol ng tinapay, katulad ng pinag-aralan natin kanina, tinapay, pinuputol. Hindi yung putol-putol na siya na tatanggapin ng iglesia, kundi pinuputol nga eh. Kaya ang ginagawa natin, di ba tayo yung pumipiraso sa tinapay. I think mas malapit yon sa historical practice ng early church.
At meron tayong maliliit na kopa. Doesn't matter kung wine yan or juice, as long as we are drinking from a cup. Sa ibang church nga sa UK, ang kanilang cup, isang cup na malaki. And everyone drinks from that one cup. Eh, nagkaroon ng maraming mga problema kasi sabi ng iba, unhygienic daw. No? Kasi one cup. No? Pero understanding ko, it's not a single cup. Kasi meal yan eh. Hindi naman po sa meal, isang cup lang iinuman nyo lahat. May kanya-kanya kayong cup. No? Kaya lang, the Lord pointed the direction of the apostles to the fact na yung cup na importante dito, yung cup na ininom ng Panginoon para iligtas tayo, yung puot ng Panginoon, yung puot ng Ama, ininom niya doon sa krus. At ngayon, inaalok niya sa atin yung kopa ng pagpapala ng bagong tipanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nakuha niyo po? Meron pong symbolism yun. May meaning yan. Kaya pag tayo napaparticipate sa Lord's Supper, pag kumain tayo ng tinapay, uminom tayo mula dun sa kopa, dapat malinaw sa atin yung meaning that ito, tumutukoy dun sa ginawa ng Panginoon na pinapakinabangan natin ngayon. Yung katawan ng Panginoon na nagkaluray-luray nung panahon na yon, yung kanyang dugo na dinanak, ang sinisimbolize ito mga to. Hindi lang siya basta symbol, kasi tinatanggap pa rin natin yung merit eh. Kumbaga yung dahilan kung bakit tinatanggap tayo ng Diyos Ama, yung bigat ng sakripisyo ni Jesus, hindi nagbabago yung epekto noon kahit na matagal na ang panahon. Nananatiling ang tawag sa term yan, efficacious. May epekto, merong bigat, merong bisa. Kaya pag nagpa-participate tayo, tumatanggap tayo ng mga biyaya na yun mula sa Panginoon. Mula sa langit, kahit na nandito tayo sa lupa. Kaya di ba sabi natin, nagbabago dapat yung Christian every time he participates in the Lord's Supper. Okay? So, hindi ko uhusgahan yung mga iglesia na iba yung mga detalye ng pamamaraan. Pero I think merong malapit na pwedeng gawin na pwedeng mag-represent panahon natin ngayon nung hapunan. Huling hapunan ng Panginoon kasama yung kanyang mga alagad. So, I think yung ginagawa natin ay isa sa mga closest. Kasi kung gusto natin talagang maging exact, yung tinapay na walang libadura gagamitin natin. At saka yung talagang alak, grape wine, na may fermentation. Kaya hindi naman lahat pwedeng uminom nun. Yung iba ay allergic doon. So we opt for juice or siguro kahit na grape juice pero may konting fermentation, hindi ka ma-allergy o hindi ka malalasing. Kasi what's important is the meaning. Okay? So hindi natin sasabihin na nagkakasala sila kasi mali yung ginagawa nilang pamamaraan. Ako, mas ako dun sa how do they present it to the church? Paano lang ina-explain? Ano yung basis? Ano yung source nila? Ang kanilang explanation. Kaya nga pinag-aralan natin yung Lord's Supper kasi we need to understand its deeper meaning. Hindi lang ito basta-basta na activity na basta lang magawa natin once a month, okay na. Hindi. So I am proposing sa church natin that we study this carefully and we do it according to the pattern of the New Testament. Kung paano nila ginagawa noon, ganun ang sundan natin ngayon. Kasi yun ang ni-record ng Panginoon sa Bible Hindi i-record ng Panginoon yan para lang baliwalain natin. Ni-record ng Panginoon yan kasi gusto niyang sundan natin yung pattern na yun. Okay? May question pa? Ako nagaling din po ako sa background na ang Lord's Supper ay yung ostia. Bilog na ganun. Tapos ganyan din yung cup, maliliit. Pero juice lang madalas yung content. Pero I think, mayroong malapit na pamamaraan sa practice ng New Testament. May question pa?
Okay, sa Sunday, I hope you're all still here kasi baka yung mga objections at questions ay objection at questions ninyo. So sasagutin natin. Okay? So maraming salamat po. So dito na muna natin na hinto ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig.